Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel. And this is Emma. And this is Alwin. Ayan, so kakauwi lang natin guys galing work. And yeah, nagmerienda na rin tayo ng ating fries at saka chicken nuggets ni Zion. Yes, and yeah, we are just making this video para magbigay ng update sa nag-aantay Yeah. about sa TR to PR pathway. Yun nga, ano na ba ang news na yan? Good news ba Oo. o bad news yan? Ang tagal na nang inaantay kasi March pa lang nagpahapyaw na ang Ah. Immigration Minister ng Canada na ilo-launch na nga itong program na ito. Like one time lang ha, hindi ito paulit-ulit na magiging pathway na for permanently. So, nung pandemic, nangyari na rin tong TR to PR pathway. And then ngayon, nais nilang ilunsad na naman ito. Pero, yun nga, hindi na natin alam kung mauulit pa. Yeah. So, wag nating isipin na programa to na magi-stay forever. And yung tina-target nilang applications or mga principal applicants ay nasa 33,000. Kaya naman, marami tayo kakilala, syempre mga temporary foreign workers na nag-aantay ano nga ba ang update. Kasi nga, patapos na yung April. Yep. Sabi, Oo, ilo-launch kasi ng sabi April. April, oo. April pa rin naman. April pa rin naman, siguro mga April 30. Ayan, so Yeah. ano na nga ba ang latest aside sa pag-i-invite ng 33,000 applicants? Pero bago mo umpisahan yan, intro muna tayo. So yun guys, no, nagbabalik tayo and again, no, ayan, meron kaming i-share lang namin guys, no, based dun lang sa mga nabasa nating news. Mhm. And yung news na to, base rin daw sa exclusive video interview kay Immigration Minister Lina Diab noong April 18, 2026. Bago lang Pinost. Yan, recently lang ito. Yes. Medyo hindi maganda Oo nga. balita para sa mga matatamaan. No, actually, nakwento to ni Emma sa akin. Parang pahapyaw lang na Oo, yun nga pahapyaw sabi nga lang. niya na ganito nga daw yung lumabas na news at Yes. medyo hindi nga siya maganda talaga. Hindi siya maganda sa tatamaan, pero sa mga hindi tatamaan, good news Good news yan. yun, oo. So ano nga ba yun? Kasi syempre, ang dami nating kilalang nag-aantay sa pagbubukas nitong TR to PR pathway for this year. Yeah. Kaya lang, yun nga yung iba dismayado. Kasi during the interview of Immigration Minister Diab, sinabi niya na hindi daw makakasali ang mga nasa CMAs katulad ng Vancouver, Toronto, and Montreal. So, ibig sabihin guys, kung nandyan kayo, nag-work sa mga nabanggit na cities, etc. So, hindi lang limited sa tatlong binanggit, ay hindi kayo magiging eligible under this one-time program. Yan, TR to PR pathway. So, nakakapanghinayang, lalo na sa mga nag-aantay, no? Yeah. Kasi Maraming naghihintay talaga niyan. ililimit talaga yung eligibility nito sa mga outside CMAs o yung mga nasa rural areas. Kaya yung mga nasa outside CMAs or rural areas, magbunyi Malaki yung chance nila. kasi mas tumaas yung chance nila. Yeah, mas nabawasan yung mga kalaban nila, lalo na sa major cities na Toronto, Vancouver, Montreal, ang daming competitors dyan. Ang daming temporary foreign workers. So, yung mga workers na nasa outside CMAs and rural areas, syempre, more chances of getting that slot. Syempre, 33,000 yung pag-aagawan nila. So, kung tutuusin, kahit 33,000 yan, kung titingnan natin, napakaliit na bilang yan. Oo. Sa libo-libo ba naman guys na naghahangad na itong ang TR to PR na to? Yes. Yeah. Siyempre, napakahigpit talaga ng
kompetisyon. Kung makikita nyo lang din naman sa express entry, 'di ba, yung mga scores ay sobrang taas, 500 plus, Yeah, and 'di ba, 500 plus nga. hindi na bumababa yung scores kasi bawat linggo nadadagdagan. Nadadagdagan, oo. Yan, increase na increase ng pool. So, marami pa ring interested dito sa Canada. Yeah. And lalong-lalo na yung mga nandito na tsinatsaga talagang ipa-increase ang scores nila para ma-invite for permanent residency. Correct. And ito na nga po, isang napakagandang opportunity na kung mai-invite ka under TR to PR pathway. So, ano ba tong binabanggit nating CMA? Yan, kapag yung city mo ba nandun sa CMA, hindi ka na qualified. So, sabi sa balita, ayan o, yung Statistics Canada, yung nagde-define kung ano yung CMA. Yeah. So, yun yung tinatawag na Census Metropolitan Areas. So, hindi siya defined ng IRCC, pero under siya ng definition ng Statistics Canada. And kapag nandito ka sa CMA, ito yung may mga lugar na may total population of at least 100,000, of which at least 50,000 live in the core. Yan. So, Canada has 41 CMAs. So, ibig sabihin, kapag lumabas talaga yung operating guidelines, no, yung list ng eligibility requirements, kung ilista talaga doon na dapat outside CMA ka, ibig sabihin, yung 41 CMAs currently sa Statistics Canada, yung 41 na lugar na yun, kung napapabilang ka or doon ka nakatira, nagtatrabaho, 'di ba? Hindi ka pwede mag-apply under TR to PR pathway. Yep. So, ano pa yung mga example ng CMAs aside sa Toronto, Vancouver, and Montreal? So, dito sa balita, CIC News, nagbigay sila ng ilang examples. Tulad ng Calgary. Ayan na nga po. Nandito pala Dito kami tayo, guys sa dito tayo Calgary. sa Calgary. Ang dami naming friends na hopeful sana under this TR to PR pathway. Yeah. Pero under sa news, syempre, Calgary is, ano siya, considered as CMA. So, aside sa Calgary, Edmonton, and then Halifax, Hamilton, yeah, Kitchener, Cambridge, Waterloo, then Ottawa, and then Winnipeg, and then Quebec City. So, ilan lang yan sa mga napapabilang sa 41 CMAs dito. So, meron daw full list ng Census Metropolitan Areas. Actually, nag-update yan from time to time. Yung clinic ko, kung ano yung mga CMAs, kasi interesado din ako, ano-ano ba yung mga CMAs. So, ito yung list. May guide dito, guys. Oo. So, yun nga yung nabanggit natin. And then, in addition to that, yung Greater Sudbury, Guelph, Kelowna, London, Moncton, Montreal, Oshawa. Ito ang Oshawa ko. And Quebec. then, Ottawa, Gatineau, Quebec. Ottawa, Gatineau, Quebec part. Kasi may yung Ontario part and then may Quebec part. Oh, okay. And then, Regina. Pati pala yun, no? Kasi inisip ko, Saskatchewan yun. Meron pala, no? Talaga. St. John, Saskatoon. Sa Saskatchewan din to. Sherbrooke, St. Catharines, Niagara, St. John's, Toronto, yun na nga, Troy, Revere, I don't know how to pronounce it, and then Victoria. Sabi na natin yung Vancouver. And then Windsor, and then yun nga, finally na mention natin, Winnipeg. So, yun, di ba, ang dami pa. So, hindi ito yung full list ng CMAs. Ito lang yung available sa clinic kong link. As I've mentioned, nag-update sila. So, sabi dito sa news, 41 daw yung CMAs. So, ilan lang nabanggit natin, no? Ilan lang yung nabanggit natin. And, base yan sa news. Hindi pa ito yung nasa IRCC. So, pwede pa lang mag-pray and maging hopeful na hindi lahat ng CMAs ay ma-exclude under TR to PR pathway. Malay nyo, mapabilang pa rin yung Calgary. But we don't know for sure. Kasi ito yung, yun nga, inassess nilang balita base sa interview ni Immigration Minister Diab. And which is, ang very goal niya ay invite under TR to PR pathway sa mga temporary foreign workers na outside CMAs and nasa rural areas. So aside from that, yan, hindi lang yung
location mo yung i-consider. Mhm. Dapat din daw, yan, nagbabayad ka rin ng taxes dito sa Canada. Canada. Kasi proof din yon na nakaka-contribute ka sa economy ng Canada. Tama. And then, yun nga, you have built connections, you have strong ties na rin dito sa Canada, and dapat ay meron ka daw Canadian experience. Mhm. So, ito pa yung hindi lumalabas, hindi pa rin klaro kung 1 year Canadian experience ba yung required or 2 years Canadian experience. Yeah. So, yun yung aabangan natin kasi until now, hangin pa Nakahang rin pa rin talaga. and wala pa rin lumalabas kahit patapos na yung April. So, Baka sa April 13 nga. so sabi sa interview, kasi nga tinanong at 'di ba, April 22 na guys, wala pa rin yung mga rules or guidelines about the TR to PR pathway. Ang sagot lang ni Immigration Minister Diab, very vague. Sabi niya, very, very soon. So siguro may konti na lang na pinapolish, nire-ready na to, 'di ba, para hindi masyadong questionable yung ibang mga requirements, 'di ba? Para mas klaro na kapag inilabas na ito. Yeah. So very hope- very soon. Yeah, I hope na sana mapabilang ang Calgary kasi syempre marami tayong mga kaibigan baby sa Calgary, di ba? Pero syempre, lahat naman yan, kumbaga, good thing yan kasi even Oo. mga rural yan talagang ano. Pero Yes. syempre, para sa amin na nandito kami sa Calgary, sana mapabilang tayo. Mapabilang pa rin, no, kahit nagpahagyaw lang na hindi idadama yung CMAs. Pero kasi, syempre, if that is oral, wala pa namang rule na nagsasabing hindi talaga kasama yung Calgary, then Yeah. may pa tayo, chance na mag-pray at mag-hope Yeah. na later on, paglabas ng rules ay maging klaro na kung ano talaga yung mga cities na excluded dito. Yeah, kayo guys, comment nga kayo kung taga saan kayo dyan, yung mga yung talagang nagpe-pray na sana mapabilang yung mga bansa, sana mapabilang yung kanilang mga probinsya, no? Oo. Yan. So sa mga naman nasa rural, and yan syempre napakataas na ng chance nyo na pwedeng mag-apply dito sa TR to PR pathway. Ang magagawa nyo as of the moment ay mag-prepare ng Ready na dapat documents. Oo, ready na dapat lahat ng mga documents. Hindi natin alam kung agawan pa to ng slots, Yeah. unahan, di ba? So, medyo kasi matagal makapag-request ng WES or yung World Education yun dapat Service. talaga, importante yung West na yun. Kasi Yan. kami talaga guys, bago kami pumunta dito sa MI, nice yun yung West na talaga. Yeah, it can take months. So, yung 3 months pa? Yung mga ganon, yung sa amin pero yung iba 2 months lang. And then, CELPIP. Yung Yeah. CELPIP naman, like 1 week. Yeah, parang Mabilis lang ang yung CELPIP. So, yung West yung medyo natatagalan. Lalo na Yeah. kasi, it would require your school to submit the documents to yung evaluator. Kasi yung West yung magtitingin kung ano yung equivalent ng pinag-aralan natin sa ating bansa Yeah. compared to dito sa Canada. Yeah. So, very important yon. And another thing na kailangan nyo i-ready din ay yung mga reference nyo or employment certificate. Yeah. Yan, kasi kailangan din i-attach yun. Yung para din ma-prove kung ano ba yung mga work experiences na i-claim nyo. Lalo na yung mga trabaho nyo dito sa Canada. Kasi one of the major factors din na sinasabi based dito sa interview is dapat meron kang Canadian work experience. Siyempre. So, dapat backed up mo na yun by documents. Maayos na yung document mo. Walang magiging question yung IRCC. Kung kaya mong kumpletuhin na, dapat nandun na yung job position, job duties and description, magkano yung sinasahod mo, and then, etc. Lahat ng kailangan na information dapat kumpleto. So, yun guys, no, abang-abang lang tayo. Siguro bago matapos siguro ang April, no? Hindi natin alam. Kasi Madam Auring. Hindi, sana naman, di ba? Yes. At least para nalilinawan na rin yung iba. Kasi nakahang talaga eh. Ang dami nakahang talaga. Right. Oo. So, konting araw na lang naman nung natitira sa April. Yeah. Yan, we are hopeful kasi sabi very, very soon. So, malapit na guys. Sabi April daw. Yan, panghawakan natin. Kung ma-delay man yan, siguro a couple of days ng May. Yeah. Pero syempre, guys, hindi lang plan A, dapat may plan B rin kayo, no? So marami mo namang ibang plan pa diyan. Yan. Let's say yung French, 'di ba? Yan, kung Kung di man tayo maging qualified sa TR to PR pathway,
maging happy na rin tayo kasi at least mababawasan yung competitors din natin. Mm. So may 33,000 na matatanggal sa mga kalaban nyo kasi sila yung mai-invite. So Oo. PR to PR pathway, Mm. at least kayo maglalabanan na under express entry or Yes. other categories na pwede kayo pang ma-invite. Tama. Yan, focus din kayo sa mga provincial nomination. Mm. So ano ba yung mga requirements? Kaya Kasi nga dapat hindi lang depending on isang plan, provinces. di ba? Yan. Dapat may mga plan A to Z. And then, ayun, inaantay pa natin yung pagsasaayos ng express entry. Mm. Kasi, di ba, yung tatlong programs dyan, CEC, FSW, FST, Pag-iisahin ba? pag-iisahin na. And unified na yung requirement. Yes. So, isa pa yan na inaasikaso ng IRCC. So, mukhang busy ang IRCC. Ba't kasi kaya, hindi na lang nila i-PR lahat, no? hindi. Siyempre, imposible yan. Kasi, yun nga, parang tingnan nyo yung pag-move dito ng mga tao. Like, kunwari na lang sa Alberta. Dumami yung population, Yeah, hindi totoo na naman. kaya ng system, di ba? Kung hindi kayang i-sustain ng mga yun sa healthcare, education, and other public services, guguho ang Tama, government, tama. di ba? Mahihirapan din yung mga permanent residents na dati dito, pati na rin yung citizens. Kaya dapat pa rin maging maayos yung kanilang proseso sa pag-i-invite or pag-send ng invitation para maging permanent resident ang isang worker. Yes. So, yun lang, no? Wala Yun. ka na idadagdag? Yun lang naman ang ating update. So, sa mga susunod na updates, ayan, we'll Abang-abangan lang natin, make guys. another No? video on that. But yeah, as of Yeah. now, that's it. Oh, yan lang muna yung may Hopefully, share namin sa inyo, oo. guys, no? Yan. And yeah, siguro yun, kung sa tingin nyo guys nakatulong tong vlog na to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para updated kayo ng latest video namin, Emma. Alright? We'll see you on the next one. Peace. Peace.